Lagi bang nauubos ang pera mo kahit meron ka namang regular na sahod? Baka guilty ka sa mga common budgeting mistakes na ito na hindi mo pa alam. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, we're going to talk about the top 5 budgeting mistakes that you might not know, no, na ginagawa mo na kaya naubos ang pera mo. So pag-usapan po natin dito, bakit nagpe-fail ang budget, paano natin pa-prioritize, anong danger ng utang, at paano tayo makakalabas. Una, bakit ba kinakapos ang ating budget? Kasi una, hindi po natin nililista ang ating gastos. That's the reality. Kasi minsan, nagtitiwala na lang tayo sa tinatawag nating mental budget. Pag tinanong ko yung tao, oh, magkano ginagastos mo? More or less, nakasulat ba yan? Palagay ko. Alam mo ito ng mga kapatid na itong reality. Pag ikaw hindi mo nililista ang iyong mga gastos, masashock ka na lang na marami ka palang ginagastos na wala pala talaga sa budget mo. Sample lang tayo. Ikaw ba naimbitahan sa mga birthday, binyag, kasal? More or less mga magkano yan? 500 pesos pagpunta mo. Kasama ba yan sa monthly expenses mo? Hindi. O like for example, magpasalon, magpaspa. Minsan lang yan every quarter. Kasama yan ba yan sa monthly budget mo? Hindi. Birthday ni uncle, ni tito, birthday ng iyong anak, may birthday party, kasama ba yan sa monthly budget mo? Hindi. Nagigets nyo? Pag hindi nyo nilista ang iyong gastusin, hindi yan kasama sa budget. So anong ending niyan? Overspending. So you live pang paycheck, wala kang ipon. Ang solusyon, ilista lahat ng inyong gastusin. That's number 1. Number 2, overconfident ka sa sweldo mo, ina-underestimate mo namang gastos mo. Parang ang feeling mo, ang laki ng kinikita mo. Ang feeling mo na talagang kaya ng sweldo mo ng gastusin mo. So, ang simple lang naman ang konsepto, di ba, sa pagmamanage ng pera. You cannot spend the money that you do not have. Pag wala ka, hindi mo pwedeng gastusin. Tama mali. Pero yun nga, ang reality is this, mas malaki ang gastos kaysa kita. Lalo na pag bago kang sweldo, ang feeling mo ang yaman-yaman mo. Pero hindi mo alam nakalaan na pala yun sa tubig, kuryente, upa. Pagka hinilera mo lahat yan, binayaran mo lahat yan, marirealize mo, wala na palang natira, kapos ka pa. So that's second budgeting mistake. Third reason kung bakit nasisira ang budget is because you fail to adjust when crisis comes. Alam mo, hindi nawawala po yung tinatawag na crisis or yung mga tinatawag na pagbabago sa buhay. Let's talk about muna crisis. In crisis like mga emergency, bigla na lang may nagkasakit. Kung sapat lang talaga ang budget mo at kailangan mo magbayad na extra 5,000 pesos, kailangan may tanggalin ka sa iyong monthly na gastusin. Kung yun pa rin ang gastusin mo, saan mo kukunin ng 5,000 mo? Kaya nga, nagpapacharge na lang tayo sa credit card o nangungutang po tayo o pumupo tayo sa online app. Yun yung problema ng mga utang. Nagigets nyo? Or if not naman, di ba mag-asawa, bigla na lang nagka-baby. Nung nag-asawa kayo, syempre, 2 lang gastusin. Ka-baby, 3 na. Syempre, meron yung mga infant formula, meron yung mga diaper, meron yung mga pa-check up sa doktor. Madadagdagan na naman, more or less, ang madadagdagan sa'yo per year, mahina na yung 50 mil sa 150,000 pag kayo ay nagkaanak. Saan mo ulit kukunin yun pag hindi nagdaas ang iyong income? Nagigets nyo? Kaya kailangan po natin matutong mag-adjust. Be flexible. Kailangan matutong magsakripisyo. Kung may mga pagbabago sa buhay, kailangan may pagbabago rin sa gastos o may pagbabago sa income. Pang-apat na dahilan kung bakit ka nasisira ang budget mo, hindi mo pinaprioritize ang pag-iipon. Inuuna mo kasi yung wants versus needs. Alam naman po natin to na parati, lalo na kung ikaw ay matagal na sumusunod po sa amin mga iponaryo. Ang formula po natin, income minus savings equivalent to expense. Kita, ipon, gastos. Anong iniipon natin? Unang ipon po natin pang emergency fund. Bakit? Just in case na may mangyari, meron po tayong nga maitatabi. Tapos, aside from emergency fund, nag-iipon po tayo sa business fund, investment fund. Kaya nga, the way to really budget our money wisely, kailangan i-prioritize mo muna yung saving. Learn how to pay yourself first. Pang-5, kung bakit nasisira ang ating budget, masyado kang umaasa sa utang. Parang natural na lang sa'yo, pag kinapos ka, una, pag kulang, utang. Paglabas sa sweldo, bayad utang. Kulang, utang, bayad utang. Kulang, utang, bayad utang. Paikot-ikot lang. Hindi ka pa ba napapagod? Hindi ka pa ba na-stress? Swipe na lang, bayaran na lang next month. Ang credit card na utang, overspending on unnecessary item is the number 1 contributor of stress. Kaya nga, mga kapatid, ako na makikiusap po sa inyo. Budget only on what you can afford to spend on. Kung wala sa budget, huwag mo gastusin. Pangalawa,
Gamitin mo cash, wag mo ika-card. Use cards responsibly. This is not free money. You pay everything in full. Pag dumating ang bill statement para wala kang problema. Again, my friends, kinukommit mo ba tong 5 budgeting mistake na ito? Number 1, wala kang budget. Wala kang nililista. Number 2, masyado kang overconfident sa kita mo. Ina-underestimate mo expenses mo. Number 3, hindi ka nag-a-adjust pag may nangyaring mga sakuna. Pang-4, hindi mo pinaprioritize sa savings. Number 5, ang knee-jerk reaction mong pagkulang utang. Guys, let me tell you this. Budgeting is your roadmap to financial success. Pag hindi ka natutong mag-budget, wala tayong pag-uusapan. Kaya para sa mga tao, hindi pa marunong mag-budget, type me sa comment section. Kung gusto mo matutong mag-budget, sumama po kayo sa aming Iponaryo Movement. Sa Iponaryo Movement po, tuturuan namin kayo paano mag-ipon, paano mag-budget, paano makawala sa utang, para pagdating ng panahon, matuto kang mag-invest. So if you're interested to be part of the Team Iponaryo Movement, please go to the link in the comment section. Mag-subscribe na kayo. Private group po to, hindi to para sa lahat. So join us. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.